Pag-ibig mula sa kanyang alhalay, sumayo sa umat sa bayan. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa kapangyarihan ng Diyos, Espiritu Santo, ina ng isang katawan. Ang bawat isa'y pinagpala sa kanyang kapangyarihan nagkadalo. Ang bawat isa sa banal na tipan. Dulang niyahandog sa inyong harapan upang makain, may lagay sa inyong sisipan ang bawat banal na turo na kailangan ng bawat isa sa inyo. Ako ang subong ipinagkaloob mula sa kanyang kaluwalhatian ng dakilang Ama, puri ng kanyang mga anak. At ng Miguel Arcangel, upang ang bawat isa ay magkaroon ng isang sisidlan na may kalinisan. Manatili ang kaliwanagan ng bawat kaisipan, damdamin at kalooban upang sa inyong pagpahito ay magkaroon ng tunay na pagtanggap sa kanyang kalunan. Binubuksan sa bawat banal na tipan ang pag-aaral ng buhay. Upang sa inyong paglalakbay, aking mga anak ng aking kaluluwa, anuman ang kulang sa inyong kalagayan ay malagyan ng tunay na pagtanggap upang sa inyong paglalakbay sa mundong inyong pinabibilangan ay kayo nga ang tinuruan tumanggap sa pananampalatayang kanya itinatawag. Maraming aking mga anak na wala sa kulungan ito, na kayo na direktang tinuturuan mula sa kanyang kaluwalhatian upang kay man lang sa aming harapan ang maging larawan ng tunay na pagtanggap sa pananampalatayang sumusunod sa kanyang wika. Kung kaya nga, sa bawat tipan na katulad nito, binibigyan kayo ng lakas, binabalutan kayo ng magnetismo espiritual upang huwag kayong manghina, maging malakas sa anumang uring pagsubok ng buhay. Sa mga aral at turong ibinibaba sa inyo sa kalagitnaan, ay ito ang tumimo sa inyong kaisipan upang huwag kayong mga ligaw sa landas ng inyong nilalakaran. Ang dulang ng kanyang pagkain na kalaan
isa ang tumanggap ay hindi mawawala. Susunod sa kanyang kagustuhan upang ipagpatuloy mabuksan ang buhay na kanyang inilaan. Ang bawat isa sa aking mga anak sa aking harapan, nalalaman ninyo kung ano ang tungkulin tinanggap sa malawak ninyong pag-aaral. Pagpapasakop sa kabatasan upang mabuksan ang mga kaliliman na biyaya, mabuksan ang iba't ibang fakultad upang mapag-aralan, maging lakas at tibay ng inyong pananampalatayang buhay. Kung kaya nga, sa inyong pag-aaral, kung bakit kayo tinawagan sa ganitong uring kasamaan, pag-aaral nung bakit kayo naririto, pag-aaral ang daan ng inyong kaluluwa upang mabuksan ang aklat ng buhay na kinakailangan magampunan ng isang mananampalataya na tinawagan sa kanyang pangalan. Masdamin niyo ang inyong mga kapatid sa kapaligiran. Nananampalataya sa kanilang kaalaman. Sumusunod sa kanilang kagustuhan. Nagbibigay ng halimbawa sa kanilang kapaligiran. Kayong naririto, aking mga anak ng aking kaluluwa. Mas mapalad kayo sapagkat direktang ipinagkakaloob ang mga karunungan upang ang karagdagan ng kaalaman na higit na kailangan ng isang tinawagan upang sa kanyang paglalakbay sa mundo inyong kinabibilangan ay matanggap ng maluwag, malagpasan ang mga kahirapan sa kaunawaan kinakailangan upang maluwag sa inyong mga puso't kalooban ang pagtanggap sa inyong paglalakbay. Kaya't naririto kayo ngayon upang bigyang puwang ang mga katanungan na yan ay mabuksan ng karagdagang kaalaman upang maggamit ninyo na may kalakasan, tunay nga paninindigan sa pananampalataya inyong pinasukan. Kaya aking mga anak ng aking kaluluwa, mahalaga ang buhay ng nilalang. Mas mapalad kung nasumpungan ang tunay na daan ng katotohanan. Mapalad ang daan ng katotohanan tungod sa kanyang kaligtasan upang makamit ang kanyang biyayang kinakailangan. Kaya sa inyong pag-aaral, binibigyan kayo ng lakas at
patibay at pagkakataon upang manatili ang tunay na pagtanggap sa mga aral at turo ng bawat sugong banal na pinagkaloob ng Ama at ng Miguel Arcangel sa tunay na pagpapasakop sa pagtupad sa tungkulin inyong tinanggap. Sapagkat sa pagbubukas ng inyong buhay, nalalaman ng bawat isang kaluluwa o espiritu na binigyan ng pagkakataon sa laman na yan kung ano ang kanyang pangako sa kanyang harapan. Upang sa inyong pagkasumpong sa pananampalatayang ito'y makilala kung ano nga ang inyong sinumpaan upang may sakatuparan sa buhay na pinagkakaloob sa bawat isang tinawagan. Kaya kayo narito hanggang saan ang inyong pagtanggi, hanggang saan ang inyong paghahanap sa sariling ako kung bakit kayo narito. Naway, sa malaw ninyong pag-aaral, ang tunay na pagkakaisa ng laman at espiritu may sa katuparan ang kanyang sinumpaan. Upang sa mga sandali ng pagbabalik sa katakdaang oras at sandali, ay mayroon kayong mabibigit at madadala, may haharap sa kanyang harapan. Sapagkat kahinahinaya aking mga anak ng aking kaluluwa. Bagamat malawak na kayong tinuturuan, ang sariling akong kagustuhan ang siyang namamayani sa inyong kabuuan. Kung kaya nga, pag dumating ang isang pagsubok ng buhay, madaling manghina at nawawala ng tiwala sa kanyang nasumpungan na pananampalataya. Hindi ganyan aking mga anak ng aking kaluluwa. Lalo ang kanyang pangako sa pagpapasakop sa kabatasan ng pag-aaral upang masaliksik, mabungkal ang mga biyayang karunungan na siyang magiging lakas at tibay sa bawat pagsubok ng buhay. Ay kayo ang gagawa, kayo ang tutupad, kayo ang magiging larawan ng isang tunay na mananamba sa Espiritu ng Katulutan. Kaya, binibigyan kayo ng lakas ng pagkakataon upang mabalangkas sa bawat isang kaisipan damdamin ng kalooban ang tunay na pagbabago, tunay na paggawa ng kanyang kagustuhan sa kanyang kalwalhatian, upang sa anumang oras kayo tawagan, maging karapat-dapat sa inyong mga gawa na may katapatan
sa kanyang harapan. Kaya ako narito upang buksan ko ang bawat puso't kaisipan na maging malakas at matibay sa anumang uring darating sa buhay ng maraming nilalang. Mga karamdaman na hindi malalapatan ng kagalingan ng mga nag-aral. Maraming uring karamdaman ang inyong masasaksihan, kung kaya narito ang kanyang pangako. Sa inyong pananayang tapat, sa inyong pananalig ng tapat, ay may pagkakaloob ang tunay na kagalingan sa bawat karamdaman na nararamdaman mula sa inyong kaisipan hanggang sa inyong paanan, sapagkat ang kabuhay ay kinakailangan malapatan ng tunay na kalakasan upang magtaguyod, maging isang larawan, maging isang halimbawa ng inyong mga minamahal sa buhay, maging isang halimbawa sa inyong kapaligiran upang ang maraming naliligaw na landas ng inyong mga kapatid ay kinakailangan mahigit upang maraming kinakailangan ang pagbabago sa mundo inyong pinagpipilahan. Sapagkat napapanahon na ang kalusan sa iba't ibang uring kaganapan sa mundong inyong kinabibilaan ay masasaksihan ng maraming nilalang kung sino nga ang tunay na may kapangyarihan at makikilala ang kanyang kaluwalhatian. Kaya kayo mapalad, aking mga anak ng aking kaluluwa, naway maging matatag at matibay sa bawat saglit ng buhay. Ipanatag ang inyong kalooban upang maghari ang tunay na kapayapaan at liwanag ng bawat kaisipan, damdamin at kalooban, siyang magiging daan upang kay man lang sa inyong mga kapatid sa kapaligiran ay maakay, may pasok sa loob ng butuhan. Kayo ang daan ng katotohanan. Kayo ang daan upang ipakilala ang pananampalatayang inyong nasuntunan. Sapagkat wala nang ibang daan, aking mga anak, kundi nga nararapat at kinakailangan ng bawat nilalang masumpungan ang ganitong uring pag-aaral ng buhay upang makilala kung sino nga sa inyong sariling ako, anong kahalagahan ninyo sa mundo inyong kinabibilan. Kaya magpatuloy kayo, naway ang aking mga anak nagdadalawang kaisipan, aking binubuksan ang kaliwanagan ng kaisipan, mapalis ang maraming pag-aalinlangan, sapagkat sa pag-aalinlangan yan, kung minsan dadadala kayo ng inyong mga damdamin tao, kung kaya nga ano ang nagaganap
ang kalusuhan ng kaisipan. Gagawa sa hindi tunay na kaganapan ng buhay at kayo ang magiging daan upang ang bawat isa ay magkaroon ng isang kaganapan sa buhay. Kahinahinaya aking mga anak na aking kaluluwa. Kung sa panahon ito ay kayo lalayo, wala kayong magagawa. Yan ang aking sinasabing hinihinga sa lahat at bawat isa sa inyo. Sapagkat ang bawat kabatlayan, binigyan kayo ng kalakasan sa bawat itinalagang tungkulin ng bawat isang kabatlayan. Ang inyong mga protektora, pahalagahan niyo sapagkat sa anumang oras sa inyong paglalakbay, darating ang isang pagsubok ng buhay. Maging sa inyong mga tahanan, maging sa inyong mga minamahal sa buhay, diyan kayo titignan kung hanggang saan ang inyong pananalig sa inyong pananampalataya na sumunod. Kaya ito ang aking iiwan sapagkat napapanahon na upang makilala, maging ilaw kayo ng inyong mga sariling tahanan. Maging ilaw kayo ng inyong kapaligiran. Saan man daw kayo pumaroon at maglakbay, kayo nawa ang maging ilaw ng kaliwanagan upang maakay ang maraming kaluluwa na aking mga anak na nais makasama sa loob ng kulungan. Kaya ito'y hindi pananato, paghahanda sa kaganapan ng buhay sa inyong mundong pinag-ibilangan sapagkat diyan titignan kung hanggang saan ang inyong pananalig, pananampalataya sa kanyang kabuuan. Ang sumunod sa kanyang likuran ay walang hanggang pag-ibig ang nakalaan. Pangako sa kanyang kaluwalhatian ang sino mang nagtagumpay bumala sa pagtuloy kanyang ilunga ng may malinis na puso, maliwanag na kaisipan, payapang damdamin sa kanyang kabuuan upang pagpatuloy ang tungkulin kanyang kailangan ngayon at magpakailangan. Yan ang aking iiwan. Kaya at walang talinghaga sa aking mga salita sapagkat ang iba'y naghahanap kung ano nga ang kahalagahan ng inyong nasumpungang pananampalataya. Kung ano nga ang pagsunong na kinakailangan ng bawat isang mag-aaral, bukas na aklat ng bawat buhay sa inyong kapaligiran. Buhay na aklat na siyang kinakailangan mabasahan ng bawat isang tinalaan, lalo't higit ang inyong mga kapatid, na siyang magiging daan upang maakay ninyo sa loob ng kulungan. Kaya kayo ang larawang kinakailangan pananda na may kalinisan, pagbabago sa mga ugaling kinakailangan baguhin upang kayo man lang na magkakapatid ay magkaroon ng isang buklod na hangarin
upang magpatuloy ang maraming nais pumasok sa tulungan ng tunay na pagbabago ng yan ang aking iniwan, naway ang inyong pagkakaisa, ang inyong pagbabago, ang inyong kaganapang tungkulin ay may kabuuan ng tunay na may kababaan, pag-ibig na kinakailangan upang ang bawat isang dumangga ay ang kanyang pangako sa kanyang kalwalhatian. Susundin ang bawat kabatasan upang huwag magkais sa anumang uri ng isang kagalakan ng buhay. Yan ang aking iiwan, naway magkaisa, magtulungan, mag-aayat. Hindi ang sariling kagustuhan, kundi ang pagkakaisa ng tunay na pagbabago, tunay na pagsulong sa inyong pag-aaral ngayon at magpakailanman. Maghari. Ang ganap na kapayapaan, ang bawat isa'y ang aklat ng buhay ay aking nilalakad upang makilala ng bawat mag-aaral kung saan kayo nalalagay sa tunay na landas ng inyong mga buhay ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo, Maanak, Ina ng Sangkatauhan.